10 taon, isang dekada ng pagtitiis at pagiging anino sa sarili niyang pamamahay. Habang suot ni Maya ang apron na may mantsa ng pawis sa kusina, suot naman ng kanyang asawang si Eduardo ang tagumpay na siya mismo ang nagtanim. Ngunit sa isang gabi ng anibersaryo, ang tanging regalong natanggap niya ay ang katotohanang siya ay itatapon na parang basurang walang silbi. Sino ang tunay na reyna sa likod ng kumpanya? Abangan ang pagsilang ng isang bagong Maya. Kaya mo bang tiisin ang sakit bago ang pagbawi? Huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap niya, Eduardo. 10 taon na tayong nagtitiyaga sa babaeng yan na walang alam, kundi ang magkulong sa kusina at magsilbi sa atin. She is a liability now, not an asset. Hindi na siya nababagay sa antas ng pamilya natin. Ang boses ni Doña Celestina ay tila malamig na hangin na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Bawat salita ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa katahimikan ng gabi. I understand, Mom. Inihahanda na ng legal team ang lahat ng documents. I just need the right timing para ibigay sa kanya ang divorce papers. Isabel is right. Kailangan ko ng asawang marunong humarap sa mga investors, hindi yung amoy bawang at laging nakayuko sa harap ng mga tao. I'm tired of her being so plain and boring. Sumagot si Eduardo nang walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang tinig ay matigas at puno ng kawalang pakialam. Sa labas ng nakapinid na pinto ng library, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Maya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na tray na may 2 tasa ng mainit na kape. Ngayong gabi, ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. 5 oras niyang pinagpuyatan sa kusina ang pagluluto ng paboritong chicken adobo ni Eduardo. Ang ulam na naging saksi sa lahat ng kanilang mahahalagang sandali. Mula noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang apron na suot niya ay may mantsa pa ng toyo at harina. Isang simbolo ng kanyang dedikasyon bilang isang asawang tapat at matiisin. Ang init ng mga tasa sa kanyang palad ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding ginaw na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng kanyang asawa ay parang isang matalim na aspile na itinutusok ng malalim sa kanyang puso. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa kahoy na tray ay nagsilbing babala sa kanyang mabuhay na kalagayan. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas. Tila naging malambot na kandila sa harap ng apoy ng katotohanan. Dahan-dahang dulas ang tray sa kanyang mga daliri. Ang mga tasa ay bumagsak sa makapal na karpet. Nagkalat ang kulay kape na likido na tila isang madilim na lawa sa kanyang paanan. Ngunit walang anumang ingay na lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nararamdaman ni Maya ay ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Tila may isang kamay na bumabalot sa kanyang leeg at pinipigilan siyang huminga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit niyang pinipigilan. Sa loob ng 10 taon, itinuring niya ang pamilyang ito na kanyang mundo. Tinanggap niya ang lahat ng masasakit na salita ni Doña Celestina, ang lahat ng pagpapahiya, at ang lahat ng sakripisyong kinakailangan para lamang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng tahanan. Siya ang aninong sumusuporta sa bawat tagumpay ni Eduardo. Ang utak sa likod ng mga proyektong nagpaangat sa kumpanya. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay itinuring lamang na basura. Ang pag-ibig na iningatan niya ay isa lamang palang marupok na pangarap na dinudurog na ngayon ng sarili niyang asawa. Napahawak si Maya sa dingding para hindi tuluyang mabuwal. Narinig niya ang mahinang halakhak ni Doña Celestina sa loob ng silid, isang tunog na puno ng tagumpay at pangungutya. Ang kanyang wedding ring na sumasalamin sa munting liwanag ng hallway ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang pasakit. Bawat hininga ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Tumingala si Maya sa kisame
pilit na hinahanap ang lakas sa gitna ng kanyang pagkawasak. Saan napupunta ang lahat ng katapatan kapag ang mundo ay naging malupit na? May puwang pa ba para sa isang pusong tapat kung ang tanging halaga niya sa mata ng mga taong minahal niya ay ang kanyang kakayahang manahimik at maglaho? Maya, bakit ka nakatayo dyan na parang estatwa? Linisin mo ang kalat na ito. Nakakahiya kung makikita ito ng mga katulong. Iisipin nilang pati ang paghawak ng tray ay hindi mo pa natututunan pagkatapos ng 10 taon. Ang tinig ni Doña Celestina ay binalot ng sobrang kapalit. Tila ang bawat pantig ay isang latigo na humahampas sa likod ni Maya. Ang matatandang mata ng byuda ay nakatitig sa natapon na kape sa paanan ng kanyang minugang babae. Walang bakas ng pag-aalala, kundi puro pandidiri. Dahan-dahang lumuhod si Maya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinupulot ang mga piraso ng basag na porselana. Hindi siya tumitingin kay Eduardo, ngunit nararamdaman niya ang malamig na titig ng kanyang asawa mula sa likod ng kanyang mamahaling lamesa. Ang bawat kilos ni Maya ay puno ng bigat. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa pagod at sakit na hindi niya mailabas. "Sorry po, Ma. Nadulas lang po ang kamay ko." Mahinang tugon ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na hapos ng hangin, paos at puno ng kaba. "Sorry? Palagi na lang sorry, Maya. Alam mo, hindi sapat ang sorry sa antas ng pamumuhay natin. You should be grateful na tinanggap ka pa namin sa pamilyang ito, kahit wala kang dalang yaman o pangalan. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong dami ng adobong niluluto mo sa kusina." Ang bawat salita ni Doña Celestina ay tila isang paalala ng kadena ng obligasyon na nakapulupot sa leeg ni Maya. Ginamit ng matanda ang konsepto ng dangal para lalong ibaon si Maya sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingala si Eduardo mula sa kanyang mga papeles. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghero na nagkataon lamang na nakatira sa kanyang bahay. "Mom is right, Maya. You need to step up. Hindi sapat na maging mabuting may bahay ka lang. In this world, image is everything. At sa totoo lang, your image is dragging the family down." Nanatiling nakayuko si Maya. Ang kanyang mga mata ay nakapokus sa isang maliit na sugat sa kanyang daliri na dulot ng basag na tasa. Ang patak ng dugo ay dahan-dahang lumabas, mapula at mainit, katulad ng mga luhang pilit niyang ikinukubli. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang usapan na narinig niya kanina. Ang plano nilang itapon siya. Ang balak nilang palitan siya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik. Isang katahimikang nagmumula sa isang pusong unti-unting namamatay ang pag-asa. Tumayo si Maya. Dala ang mga basag na alaala ng kanyang anibersaryo. "Magluluto lang po ako ulit ng kape para sa inyo," sabi niya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang buong pagkatao ay gumuho na sa harap ng 2 taong itinuring niyang pamilya. "Wag na. May darating tayong espesyal na bisita, isang babaeng may klase at talino, hindi katulad mo na hanggang kusina lang ang abot ng isip. Mag-ayos ka ng sarili mo, Maya. Ayaw kong magmukha kang katulong sa harap niya." Mariing utos ni Eduardo habang muling ibinabalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Habang naglalakad palabas ng silid, naramdaman ni Maya ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang niya palayo sa library ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin na wala siyang katiyakan kung makakaligtas siya. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging masyadong manipis para sa kanya. Napatigil siya sa tapat ng malaking salamin sa hallway. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang babaeng tila nawalan na ng sariling liwanag dahil sa pagsisilbi sa liwanag ng iba. Sino nga ba talaga siya kung wala ang pangalang Villanueva? Sino si Maya kung hindi na siya ang asawa ni Eduardo?
Ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang marinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng mansyon. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay tila isang banta, papalapit ng papalapit sa pintuan ng kanilang tahanan. Alam ni Maya na ang pagdating ng bisitang ito ang magiging mitya ng huling piraso ng kanyang natitirang dignidad. Sa kanyang paghinga ng malalim, isang pangalan ang dumaan sa kanyang isip, isang pangalang alam niyang magpapabago sa lahat. Sino ang babaeng ito na tila may hawak ng susi sa kanyang kinabukasan at handa na ba siyang harapin ang katotohanang matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang mga sakripisyo? Bumukas ang malaking pintuan ng mansyon at pumasok ang isang banyaga, ngunit pamilyar na samyo ng mamahaling pabango. Isang halimuyak na tila nanunukso at sumasakal sa payapang hangin ng tahanan. Ang bawat hakbang ng babaeng kararating lang ay may dalang awtoridad. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na ipinapako ang bawat piraso ng pag-asa ni Maya. Nakatayo si Isabel sa gitna ng sala, suot ang isang pulang bestida na tila nagliliyab sa gitna ng malamig na gabi. Eduardo, I hope I'm not intruding, pero masyado ng gabi ang natapos nating meeting and your mom insisted that I stay here for a while. Wika ni Isabel habang may matatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang tinig ay tila musika sa pandinig ni Eduardo, isang himig na puno ng paghanga at pagkilala na hinding-hindi na ibigay ng asawa sa kanyang asawa. Agad na tumayo si Eduardo at lumapit kay Isabel. Ang kanyang mukha na kanina lang ay parang bato sa harap ni Maya ay biglang nagliwanag. Inalalaya niya ang babae sa siko, isang galaw na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Of course, Isabel, you are always welcome here. It's better for the company if we're close by, especially with the new project coming up. Maya, huwag ka lang tumayo dyan. Kunin mo ang mga gamit ni Isabel at dalhin mo sa guest room. Make sure the sheets are fresh and the room is perfect. Parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Maya ang utos ng kanyang asawa. Ang kanyang sariling tahanan, ang lugar kung saan siya nagbuhos ng 10 taon ng pag-aalaga, ay unti-unti nang pinapasok ng isang magnanakaw sa harap mismo ng kanyang mga mata. At ang mas masakit, siya pa ang inutusan na maglatag ng banig para sa babaeng kukuha ng kanyang pwesto. Dahan-dahang lumapit si Maya para kunin ang maleta ni Isabel. Habang yumuyuko siya, naramdaman niya ang titig ni Isabel, isang titig na puno ng pait at tagumpay. Thank you, Maya. I'm sure you're very good at keeping things organized, sabi ni Eduardo. You're the best when it comes to household chores. Wika ni Isabel na may diin sa huling mga salita. Sapat na upang ipaalala kay Maya ang kanyang mababang katayuan. Sa loob ng guest room, habang inaayos ni Maya ang mga unan, ang bawat haplos niya sa tela ay tila may kasamang luha na hindi mailabas. Ang bawat tiklop ng kumot ay isang pagsuko ng kanyang sariling karapatan. Napahinto siya nang mapansin ang isang bagay sa leeg ni Isabel habang ito ay pumasok sa silid para mag-check ng kanyang gamit. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Isang kwintas na pamilyar kay Maya. Ito ang kwintas na binili niya mula sa kanyang unang maliit na ipon noong nagsisimula pa lamang sila ni Eduardo. Isang simbolo ng kanilang pangako na kahit anong hirap ay magkasama sila. Ibinigay niya ito kay Eduardo bilang tanda ng kanyang suporta. At ngayon, suot na ito ng ibang babae nang walang anumang hiya. Ang sakit na naramdaman ni Maya ay hindi na lamang isang kirot sa puso. Ito ay isang lason na kumalat sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat alaala ng kanilang kahapon ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Tiningnan niya ang kanyang asawa na nasa pintuan, nakangiti kay Isabel. Tila nakalimutan na niya ang babaeng nasa harap niya
na nagbigay ng lahat para sa kanya. Isabel, if you need anything, just call Maya. She's used to staying up late anyway. Wika ni Eduardo bago sila nagpalitan ng makahulugang tingin ni Isabel. Naiwan si Maya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang bawat hininga niya ay puno ng galit na hindi pa niya kayang ilabas. Isang apoy na unti-unting naglalagablab sa gitna ng kanyang pagkawasak. Gaano pa kalayo ang kayang abutin ng kawalang hiyaan ng dalawang taong ito bago siya tuluyang magising mula sa kanyang pagtitiis. Ang bawat kuskos ng sabon sa mamahaling tela ng damit ni Isabel ay tila pagbura sa huling piraso ng pagkatao ni Maya. Sa loob ng madilim na laundry area, habang ang lahat ay mahimbing nang natutulog sa itaas, tanging ang tunog ng agos ng tubig mula sa gripo ang nagbibigay ng buhay sa katahimikan. Ang tubig ay napakalamig, tumatagos sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang mga palad na namumula na sa sobrang pagod at pagkabadbad. Dapat ay maingat ka, Maya. Silk yan. Isang maling kuskus mo lang, baka mas mahal pa ang halaga ng damit na yan kaysa sa lahat ng gamit mo dito sa bahay. Ang boses ni Isabel ay biglang narinig mula sa pintuan ng kusina. Nakasandal ang babae sa hamba. Hawak ang isang baso ng alak at pinapanood ang bawat galaw ni Maya na parang isang amo na nagbabantay sa kanyang alila. Hindi sumagot si Maya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa bumubulang sabon. Ang bawat pagpiga niya sa tela ay tila pagpiga sa kanyang sariling puso. Naramdaman niya ang paglapit ni Isabel. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay lalong nagpabigat sa hangin. Hindi ko alam kung bakit ka pa nagtitiis dito. If I were you, I would have left a long time ago. Wala ka ng dignidad, Maya. You're just a ghost haunting this mansion. Pagpapatuloy ni Isabel bago ito tumalikod at iniwan siyang muli sa gitna ng kadiliman. Nang masiguro ni Maya na wala na ang babae, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Isang silid na dati ay bodega, ngunit ngayon ay nagsisilbi niyang kanlungan. Mula sa ilalim ng kanyang katre, inilabas niya ang isang lumang kahoy na baul. Sa loob nito ay ang mga sulat ng kanyang yumaong ina, si Lola Amparo. Ang mga papel ay naninigas na at kupas na ang tinta. Ngunit ang mga salitang nakasulat doon ay nananatiling sariwa sa alaala ni Maya. Huwag mong hahayaang nakayuko ka lang sa mundo, anak. Ang ibong Maya ay maliit, ngunit marunong itong lumipad ng mataas kapag dumating ang tamang panahon. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Dahan-dahang binabasa ang mga linyang isinulat ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Ang hapdi ng sugat sa kanyang daliri mula sa basag na tasa kanina ay muling naramdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tanda ng kahinaan. Ito ay naging simbolo ng kanyang paggising. Sa bawat paghikbi niya, isang bagong determinasyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang dibdib. Hindi siya habang buhay na magiging anino. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang mahinang panginginig ng kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng maliit na lamesa. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang basa pang mga pisngi. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat, ngunit ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Tila may ibinibigay na babala o pag-asa. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hello, Maya. Ito si Lucas. Ang tinig sa kabilang linya ay malalim at puno ng pamilyar na malasakit. Isang tinig mula sa nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Alam ko ang lahat ng nangyayari. Hindi mo kailangang mag-isa sa labang ito. Panahon na para bawiin mo ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Napatigil ang paghinga ni Maya. Ang pangalang Lucas ay tila isang susi na nagbukas sa isang pintuan na matagal na niyang ipininid. Paano nalaman ng lalaking ito
ang kanyang kinalalagyan. At ano ang ibig nitong sabihin sa pagsasabing panahon na para lumaban? Sa gitna ng kadiliman ng kanyang maliit na silid, isang liwanag ng pag-asa ang nagsimulang sumilip. Ngunit kasabay nito ay ang takot sa panganib na dala ng pagtitiwala sa isang taong bahagi na ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng lumang simbahan ay tila isang yakap na nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa naguguluhang isip ni Maya. Sa gitna ng naglalakihang mga poste at ang anino ng mga santo, nararamdaman niya ang pagliit ng kanyang mga problema sa harap ng isang dakilang kapangyarihan. Ito ang tanging lugar kung saan hindi siya ang asawa ni Eduardo o ang alila ni Doña Celestina. Dito, siya ay si Maya lamang, isang sugatang kaluluwang naghahanap ng katarungan. Dahan-dahang lumapit ang isang lalaki at naupo sa tabi niya sa mahabang upuang kahoy. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit ang presensya nito ay sapat na upang magbigay ng init sa kanyang giniginaw na puso. Si Lucas Romero, ang kanyang dating kamag-aral at tapat na kaibigan, bago pa man siya nabulag ng pag-ibig kay Eduardo. Ang kanyang tindig ay matuwid at ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan na tila nakakabasa sa bawat sakit na itinatago ni Maya. Maraming nagbago sa iyo, Maya. Mahinang simula ni Lucas. Ang kanyang tinig ay tila bulong na sumasabay sa katahimikan ng simbahan. Ang dating matapang na babaeng nakilala ko sa universidad, ang henyo sa likod ng mga business strategies natin noon, ay tila naging isang aninong takot na takot. Napayuko si Maya, ang kanyang mga daliri ay pinaglalaruan ng laylayan ng kanyang panyo. Ang buhay ay hindi parang mga numero sa libro, Lucas. Minsan, ang puso ang nagdidikta ng ating mga pagkakamali. Akala ko, ang pagsasakripisyo ay tanda ng pagmamahal. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat, sapat na yun para manatili ang pamilya ko. Ngunit hindi kanila pamilya, Maya. Para sa kanila, ikaw ay isang kasangkapan lamang. Mariing tugon ni Lucas habang inilalabas ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa pagitan nila. Isang dokumentong tila may dalang bigat ng 1,000 lihim. Binilin ito ng iyong ama bago siya pumanaw. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin mo ito. Hindi mo ba naisip kung bakit pinilit ni Doña Celestina na ipakasal ka kay Eduardo kahit na palagi ka nilang minaliit? Dahan-dahang binuksan ni Maya ang sobre. Sa loob nito ay mga legal na papeles na may mga selyo at pirma na nagpapatunay sa isang katotohanang matagal nang ibinaon ng mga Villanueva. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang empleyado noon. Siya ang silent partner na nagligtas sa kumpanya sa panahon ng krisis at ang kanyang mana ay hindi lamang ang maliit na halagang ibinibigay sa kanya ni Celestina buwan-buwan. Ang 40% ng shares ng Villanueva Group ay nasa pangalan mo, Maya. Nakatago ito sa ilalim ng isang trust fund na ikaw lang ang may karapatang magbukas kapag dumating ang tamang panahon o kapag nanganib ang iyong kalagayan. Paliwanag ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa nagugulantang na mukha ni Maya. Habang pinapahirapan kanila sa kusina, ikaw pala ang tunay na nagmamay-ari ng halos kalahati ng kanilang kumpanya. Ikaw ang dahilan kung bakit sila nasa itaas at ikaw din ang may kapangyarihang magpabagsak sa kanila. Naramdaman ni Maya ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang bawat pangungutya ni Celestina, ang bawat pagtataksil ni Eduardo, at ang bawat pang-aalipusta ni Isabel ay tila naging mga piraso ng isang malaking puzzle na ngayon lang nabuo sa kanyang isipan. Ang pag-ibig na akala niya ay totoo ay isa lamang palang estratehiya upang kontrolin ang kanyang kayamanan nang hindi niya nalalaman. Napahigpit ang hawak ni Maya sa mga papeles.
Ang kalyo sa kanyang mga kamay mula sa gawaing bahay ay naging paalala ng bawat patak ng pawis at luha na kanyang inilaan para sa mga taong walang ginawa kundi gamitin siya. Ang puot na matagal na niyang ikinukubli ay unting naging isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi na siya ang ibong nakakulong sa hawla. Hawak na niya ang susi ng kanyang sariling kalayaan. Tumingin si Maya kay Lucas at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, isang kislap ng matalinong Maya ang muling sumilip sa kanyang mga mata. Ang kanyang tindig ay naituwid at ang kanyang paghinga ay naging kalmado ngunit mapanganib. Handa ka na bang bawiin ang sayo, Maya? Tanong ni Lucas, isang hamon na tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Huminga ng malalim si Maya. Ang amoy ng lumang kahoy at insenso ay tila nagbigay sa kanya ng basbas. Hindi lang ang kumpanya ang babawiin ko, Lucas. Babawiin ko ang bawat segundo ng buhay ko na ninakaw nila. Sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang bawat sakit na ipinaranas nila sa akin, nang hindi nila namamalayan na ang tinitingnan nilang alila ay ang siyang mismong puputol sa kanilang mga pakpak. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng mansyon ay tila walang dalang init para sa nanlalamig na pakiramdam ni Maya. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang lumang laptop sa loob ng maliit na silid na nagsisilbi niyang opisina sa kusina, hindi niya napansin ang isang aninong dahan-dahang lumalapit sa kanyang likuran. Si Isabel, na may suot na tila inosenteng nangiti ngunit may mga matang puno ng masamang balak, ay tahimik na nagmamasid. Masyado ka namang masipag, Maya. Siguro ay dahil alam mong ito na ang huling mga araw mo rito. Wika ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila isang babala na hindi pinansin ni Maya. Nang magkunwari si Isabel na kukuha ng tubig, mabilis niyang isinaksak ang isang maliit na flash drive sa laptop ni Maya habang ang huli ay saglit na lumabas para tingnan ang nilulutong ulam ni Doña Celestina. Pagkalipas ng ilang oras, ang katahimikan ng mansyon ay biglang nabasag ng isang malakas na sigaw na nanggagaling sa sala. Ang boses ni Eduardo ay puno ng puot at pagkabigla. Isang tunog na nagpatakbo kay Maya palabas ng kusina. Doon, nakita niya si Eduardo na hawak ang kanyang laptop habang si Doña Celestina ay nakatayo sa tabi nito. Ang muka ay balot ng matinding galit at pandidiri. Ano itong nabalitaan ko, Maya? Isang kompetisyon sa negosyo ang nakakuha ng ating pinakasikretong marketing strategy at ang lahat ng ebidensya ay itinuturo ang iyong computer. Ang bawat salita ni Eduardo ay tila isang sampal sa mukha ni Maya. Ang kanyang asawa ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ipinapakita ang mga email na ipinadala mula sa account ni Maya patungo sa kanilang pinakamalaking karibal. Eduardo, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko magagawa yan sa kumpanya. Mahinang pagtatanggol ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Wala akong dahilan para traidorin ka. Dahilan? Baka dahil sa inggit mo kay Isabel, dahil alam mong siya ang mas kailangan ko sa kumpanya at hindi ang isang katulad mo na walang alam kundi ang maglinis ng sahig. Sumingit si Doña Celestina. Ang kanyang tinig ay matalim na tila isang patalim na bumabaon sa dignidad ni Maya. I knew it. Ang isang taong galing sa putik ay palaging babalik sa putik. Isa kang taksil, Maya. Binenta mo ang kinabukasan ng pamilyang ito para sa pera. Tinipon ni Eduardo ang lahat ng mga katulong sa mansyon. Pinapanood nila ang bawat sandali ng kahihiyan ni Maya. Sa harap ng lahat, kinuha ni Eduardo ang mga gamit ni Maya sa kanilang kwarto at walang pakundangan itong itinapon sa sahig. Ang bawat piraso ng kanyang damit, ang bawat maliit na alaala ay tila naging basura sa paningin ng lalaking minahal niya. Hindi ka nakarapat-dapat na manatili sa kwartong ito. Mula ngayon,
Doon ka matutulog sa quarters ng mga katulong, sa likod ng labanderya. Iyan ang lugar na nababagay sa isang katulad mo. Mariing utos ni Eduardo habang itinuturo ang madilim at masikip na bahagi ng mansyon. Naramdaman ni Maya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang nakatitig sa nakangising mukha ni Isabel sa malayo. Ang bawat bulong ng mga katulong ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang sariling asawa, ang taong dapat ay nagtatanggol sa kanya, ang siyang mismong nagtulak sa kanya sa kailaliman ng kahihiyan. Habang hinihila ni Maya ang kanyang mga gamit patungo sa madilim na sulok ng quarters, ang bawat hakbang niya ay puno ng pait. Ang amoy ng alikabok at amag sa loob ng maliit na silid ay tila sumasakal sa kanyang paghinga. Naupo siya sa isang matigas na kahoy na papag. Ang tanging gamit na natira sa kanya ay ang kanyang pride na pilit niyang pinanghahawakan. Ang katahimikan sa paligid ay naging saksi sa kanyang tahimik na pag-iyak. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang malamig na apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ng kanyang puso. Hindi na siya iiyak dahil sa sakit. Iiyak siya dahil ito na ang huling pagkakataon. Nahahayaan niyang tapakan siya ng mga taong ito. Ang bawat pangungutya nila ay magsisilbing gasolina sa kanyang pagbangon. Paano niya malalampasan ang gabing ito na puno ng kawalang katarungan? At ano ang susunod na hakbang ni Maya ngayong nasa pinakamababang antas na siya ng kanyang buhay sa loob ng mansyon? Ang dilim ng quarters ay tila naging kuta niya, naghihintay ng tamang oras para sa kanyang muling paglipad. Sa loob ng maliit at madilim na silid na yon, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto at ang alikabok ay tila sumasayaw sa hangin, ramdam ni Maya ang bawat buto sa kanyang likuran habang nakahiga sa matigas na papag. Ang lamig na nanggagaling sa semento ay tumatagos sa kanyang manipis na kumot, isang paalala na ang init ng kanyang dating kwarto ay bahagi na lamang ng isang naglahong panaginip. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa isang mahabang disyerto ng kalungkutan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang alaala ang dahan-dahang gumising sa kanyang diwa. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga panahong buhay pa si Lola Amparo, noong ang amoy ng bagong pitas na sampagwita ay bumabalot sa kanilang maliit na tahanan sa probinsya. Naalala ni Maya ang malalambot na kamay ng kanyang ina na humahaplos sa kanyang buhok habang binibigkas ang mga salitang naging sandigan niya. Ang tunay na kayamanan, Maya, ay hindi nakikita sa kinang ng alahas, kundi sa katotohanang nakatago sa ilalim ng bawat pagsubok. Ang tinig na yon, kahit sa alaala na lamang, ay nagbigay ng isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng anumang marangyang duve. Dahan-dahang bumangon si Maya at nilapitan ng lumang baul na kahoy na kaisa-isang gamit na hindi na itapon ni Eduardo dahil akala nito ay wala itong halaga. Ito ang baul na pagmamay-ari ni Lola Amparo, na puno ng mga lumang tela at mga alaala ng nakaraan. Sa ilalim ng mga kupas na barot saya, may isang lihim na bahagi na tanging siya lang ang nakakaalam. Gamit ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo, kinapa niya ang isang maliit na uka sa gilid ng kahoy hanggang sa maramdaman niya ang isang matigas na bagay. Isang maliit na susi na nakatali sa isang itim na laso ang lumabas mula sa tago nitong kinalalagyan. Ang susing ito ang magbubukas sa isang maliit na vault sa lumang bahay ng kanyang mga magulang, isang bahay na matagal na niyang hindi nabibisita dahil sa pagbabawal ni Doña Celestina. Ngunit alam ni Maya, sa loob ng vault na yon, hindi lamang mga papeles ng lupa ang naroon. Naroon ang mga liham ng kanyang ama na naglalaman ng mga transaksyon nung itinatag ang kumpanya, mga dokumentong magpapatunay na si Doña Celestina ay gumamit ng mga ilegal na paraan upang mapatalsik ang ibang mga partners at makuha ang kontrol sa yaman na hindi naman sa kanya. Ina, gabayan mo po ako, bulong ni Maya habang mahigpit na hinahawakan ng susi
sa kanyang dibdib. Ang bawat sakit na ipinaranas ni Celestina, ang mga pagmaliit sa kanyang pinagmulan, ang pagturing sa kanya na isang pabigat, at ang paggamit sa utang na loob para busalan ang kanyang bibig ay tila mga piraso ng yelo na unti-unting natutunaw at nagiging isang malakas na agos ng determinasyon. Ang katotohanan ay tila isang matalas na espada na naghihintay lamang na mabunot mula sa kaluban nito. Hawak na ni Maya ang alas na magpapabagsak sa tore ng mga kasinungalingan ni Doña Celestina, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras upang ibunyag ang lahat. Kailangan niyang maging maingat, katulad ng isang ibong naghihintay ng tamang ihip ng hangin bago tuluyang lumipad ng mataas. Habang ang lahat sa mansyon ay natutulog at nangangarap ng karangyaan, si Maya ay gising na gising. Sa gitna ng kanyang kahirapan, yakap ang isang lihim na may sapat na lakas upang baguhin ang tadhana ng lahat ng taong nasa loob ng bahay na yon. Ang dilim ng quarters ay hindi na naging isang bilangguan para sa kanya. Ito ay naging isang kuta kung saan ang bawat plano ay dahan-dahang hinahabi ng may pasensya at talino. Paano nga ba tatanggapin ng isang reyna ang kanyang pagbagsak kapag ang alilang dati ay tinatapakan niya ay siyang hahawak ng hatol sa kanyang mga kasalanan? Ang gabi ay malalim pa, ngunit para kay Maya, ang bukang liwayway ng kanyang paghihiganti ay nagsisimula na ring sumilip sa abot-tanaw. Maya, dalan mo kami ng merienda sa study room. Siguraduhin mong hindi malamig ang tsa at huwag kang magtatagal dahil may mahahalagang dokumento kaming rerepasuhin ni na Isabel. Ang boses ni Eduardo ay pabalang na hindi man lamang ito tumingin sa asawa habang abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Para sa kanya, si Maya ay naging bahagi na lamang ng mga kagamitan sa bahay. Isang bagay na gumagalaw pero walang boses, isang aninong tagapagsilbi. Dahan-dahang pumasok si Maya sa silid dala ang tray. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang samyo ng pabango ni Isabel ay tila nagsasabunutan sa loob ng silid. Nakaupo si Isabel sa tabi ni Eduardo. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit habang nakatitig sa isang makapal na kontrata para sa Project Aurora, ang pinakamalaking investment na papasukan ng Villanueva Group. Itong clause na ito, Eduardo, kung tatanggalin natin ang proteksyon para sa mga minority shareholders, mas malaki ang mapupunta sa atin na dividends. Hindi na kailangang malaman ng board ang detalye. Bulong ni Isabel, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa braso ni Eduardo. Napatigil si Maya sa paglapag ng tasa. Alam niya ang kontratang iyan. Siya ang gumawa ng unang draft niyan, buwan na ang nakalilipas bago siya itinapon sa quarters. Alam niya ang bawat butas, bawat panganib. Nakita niya ang pagkakamali sa computation na ginagawa ni Isabel, isang pagkakamaling maaaring magpabagsak sa kumpanya kung hindi maitatama. Sa halip na magsalita at itama sila, isang malamig na ngiti ang dumaan sa isipan ni Maya. Ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng asukal sa tsaa ni Eduardo. Ito na po ang tsaa ninyo, Sir Eduardo. Ang sabi niya, sadyang ginamit ang tawag na formal upang ipamukha ang distansyang inilagay nila sa pagitan nila. Salamat. Sige na. Lumabas ka na. At ayusin mo ang paglilinis sa library, masyadong maalikabok. Kumpas ni Eduardo, itinataboy siya na parang langaw. Habang naglalakad palabas, mabilis na kinuha ni Maya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Sa loob ng banyo, mabilis siyang nag-text kay Lucas. Kumpirmado! Tinanggal nila ang protective clauses. Sabihan mo ang mga board members na may tiwala sa akin na i-audit ang contract. Sa huling minuto, bago ang pirmahan, let them walk into the trap they built for me. Sa labas, naririnig ni Maya ang mahinang tawanan ni na Isabel at Eduardo. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay ang isang simpleng may bahay ay wala ng talino para makipagsabayan sa kanilang laro. Hindi nila alam na bawat pagmaliit nila sa kanya ay
naging sandata niya para pag-aralan ang kanilang mga kahinaan. Nang muling dumaan si Maya sa harap ng study room para bumalik sa kusina, nagtama ang paningin nila ni Isabel sa siwang ng pinto. Inasahan ni Isabel na makakakita siya ng luha o pait sa mga mata ni Maya. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang kalmado at blangkong ekspresyon. May kakaibang kislap sa mga mata ni Maya na tila ba siya ang nakakaalam ng isang lihim na hindi pa natutuklasan ng iba. Napatigil si Isabel sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang puso ay biglang kaba na tila may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Bakit parang hindi natakot si Maya? Bakit parang may nagbago sa tindig ng babaeng ito na kailan lang ay ginagawa nilang basahan? Eduardo, tawag ni Isabel. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan. Bakit parang masyadong kampante ang asawa mo? Did you see her eyes? Parang may alam siya na hindi natin alam. Tumingin si Eduardo sa pinto, ngunit wala na doon si Maya. Tanging ang amoy na lamang ng tsaa ang naiwan sa hangin. Huwag mong intindihin yun, Isabel. She's just a broken woman. Wala na siyang magagawa kundi ang tanggapin ang tadhana niya. Let's focus on the millions we're about to make. Ngunit sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Maya, nakikinig. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado. Bawat tibok ng puso ay tila isang timer na nagbibilang patungo sa oras ng kanilang pagbagsak. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, siya na ang hahawak ng mga baraha. Ang mansyon ay balot ng isang uri ng tensyon na tila kwerdas ng gitara na sobrang higpit ang pagkakaunat, handang maputol sa kaunting pagkakamali. Ang bawat sulok ay kumikinang dahil sa paghahanda para sa nalalapit na malaking pigingang ng mga Villanueva. Ngunit para kay Maya, ang bawat kislap ng chandelier ay tila paalala ng kanyang sariling pagkakaubos. Sa gitna ng ingay ng mga kagamitang inilalatag at ang pagmamadali ng mga katulong, nagpasya si Maya na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpaliban, ang harapin ang kanyang asawa sa huling pagkakataon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng naghahanap ng huling tuldok sa kanyang nakaraan. Natagpuan niya si Eduardo sa kanilang dating kwarto, nakatayo sa harap ng malaking bintana habang pinagmamasdan ang malawak na hardin. Ang kanyang tindig ay puno ng yabang, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling pantalon. Tila ba hawak na niya ang buong mundo. Dahan-dahang lumapit si Maya, ang tunog ng kanyang mga luma at gasgas na tsinelas ay halos hindi marinig sa makapal na karpet. Eduardo, mahinang tawag ni Maya. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may lalim na tila galing sa ilalim ng dagat. Lumingon si Eduardo nang may bahid ng inis sa kanyang mga mata. Ano na naman ba yon, Maya? Masyado akong busy para sa mga reklamo mo. If this is about the quarters, sinabi ko na sa'yo, pansamantala lang yan hanggang sa matapos ang audit ng kumpanya. Hindi na tinag si Maya. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ng lalaking minahal niya ng 10 taon. Ang lalaking ipinagpalit niya sa kanyang sariling pangarap. Hindi ito tungkol sa kwarto, Eduardo. Narito ako dahil gusto kong tanungin ka sa huling pagkakataon. Sa loob ng 10 taon na ibinigay ko ang lahat para sa'yo, para sa pamilyang ito. Naramdaman mo ba kahit kailan na minahal mo ako? Kahit isang saglit lang, naging sapat ba ako para sa'yo? Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Eduardo bago siya humakbang papalapit kay Maya. Sapat na upang maramdaman nito ang lamig ng kanyang presensya. Love? Maya, let's be realistic. You were a convenient choice. Ikaw ang kailangan ko noon para makuha ang suporta na kailangan ng pamilya ko. But as the business grew, you stayed behind. You became a burden, a plain, boring house ornament that I have to hide from my associates. To be honest, ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang bawat salita ni Eduardo
ay tila isang malakas na hampas na nagpabagsak sa huling pader na nagpoprotekta sa puso ni Maya. Ang nararamdaman niyang kirot ay hindi na lamang emosyonal. Tila ito ay naging pisikal na bigat na nagpahirap sa bawat tibok ng kanyang puso. Ngunit sa halip na sumigaw o humagulgol, nanatili siyang nakatayo. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi, bumabagtas sa balat na naging saksi sa libu-libong gabi ng paghihintay at pag-asa. Iyon na ang huling patak ng luhang ilalaan niya para sa lalaking ito. Salamat, Eduardo. Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang huling pira-piraso ng kanyang pag-ibig ay tila naging isang tuyot na dahon na tinangay na ng hangin. Salamat dahil sa wakas, pinalaya mo na ako mula sa ilusyong ito. Ang huling pagkakataon na ibinigay ko sa iyo ay hindi para sa atin, kundi para sa aking sarili, upang masiguradong wala na akong ititirang pagsisisi kapag tuluyan na akong lumakad palayo. Anong sinasabi mong paglayo? You have nowhere to go, Maya. You are nothing without the Villanueva name. Pangungutya ni Eduardo bago muling tumalikod. Hindi na sumagot si Maya. Lumabas siya ng silid ng hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa kwartong yon ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena mula sa kanyang mga paa. Ang dilim sa hallway ay hindi na nakakatakot. Para sa kanya, ito na ang huling landas na tatahakin niya bago ang bukang liwayway ng kanyang tagumpay. Sa loob ng kanyang quarters, kinuha ni Maya ang isang maliit na kandila at sinindihan ito. Sa harap ng maliit na apoy, tiningnan niya ang kanyang wedding ring sa kanyang daliri. Dahan-dahan niya itong hinubad. Ang ginto ay tila naging isang malamig na piraso ng bakal na wala ng saysay. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa, kasabay ng kanyang huling buntong hininga ng pait. Tapos na ang pagtitiis. Ang Maya na nakilala nila bilang anino ay wala na. Ang Maya na lilitaw bukas sa piging ay ang bagyong wawasak sa lahat ng kanilang ipinagmamalaki. Ang buong mansyon ng mga Villanueva ay tila isang malaking entablado na pinalalamutian ng pinakamamahaling mga palamuti. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng lili at ang bango ng bagong pakintab na mga sahig ay bumabalot sa hangin, habang ang mga kristal na chandelier ay naglalabas ng mga kislap na tila ba mga diamanteng nagmamasid sa lahat. Ngayong gabi, gaganapin ang pinakainaabangang piging para sa promosyon ni Eduardo at ang formal na pagpapakilala sa Project Aurora. Ngunit sa gitna ng karangyaang ito, may isang pusong tinitipon ang lahat ng natitirang lakas para sa isang huling laban. Maya, isuot mo ito. Ayaw kong makita ka sa party na suot ang mga luma at kupas mong damit. I want everyone to see clearly kung ano ang papel mo sa pamilyang ito. Isang tagapagsilbi. Inihagis ni Doña Celestina ang isang itim at puting uniforme ng katulong sa harap ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Tila ba ang bawat salita ay isang tatatak ng pagkaalipin na pilit niyang ibinabaon sa pagkatao ni Maya. Tiningnan ni Maya ang uniforme. Ang tela nito ay magaspang, kabaligtaran ng sutla at pelus na suot ni na Isabel at Celestina. Masusunod po, Doña Celestina, mahinang sagot ni Maya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nakayuko. May isang uri ng katahimikan sa kanyang mukha na tila ba ang lahat ng pangaalipusta ay hindi na tumatagos sa kanyang balat. Sa kabilang bahagi ng mansyon, naririnig ang halakhak ni Isabel habang tinutulungan si Eduardo na ayusin ang kanyang kurbata. Ang dalawa ay tila mga hari at reyna na naghahanda para sa kanilang koronasyon. Tonight is the night, Eduardo. Pagkatapos nito, wala nang makakapigil sa atin. At ang asawa mo, she'll finally realize na wala na siyang lugar dito. Wika ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng mapanirang tamis. Pumasok si Maya sa kanyang maliit na quarters, dala ang uniforme. Sa ilalim ng kanyang papag,
nakatago ang isang malaking itim na paper bag na ibinigay ni Lucas kaninang umaga sa pamamagitan ng isang lihim na mensahero. Sa loob nito ay isang simpleng kulay asul na bestida, gawa sa pinakamahusay na tela na sumasalamin sa kulay ng kalangitan bago ang bukang liwayway. Ito ang kanyang baluti. Ito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan na matagal niyang itinatago. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela ng asul na damit. Ito na ang huling gabi na magsisilbi ako sa ilalim ng inyong bubong. Bulong niya sa sarili. Ang bawat paghinga niya ay puno ng determinasyon. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay naging matatag at handang humawak sa hatol ng tadhana. Sa labas ng mansyon, sa madilim na bahagi ng kalsada, isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang huni ng makina nito ay tumigil ng tahimik at bumukas ang pinto para sa isang lalaking nakasuot ng formal na tuxedo. Si Lucas Romero. Tumingala siya sa naglalakihang mga ilaw ng mansyon ng mga Villanueva. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng paninindigan. Handa na ang lahat, Maya. Hinihintay ka na ng katotohanan. Wika ni Lucas sa kanyang isip habang tinitingnan ang kanyang relo. Muling pumasok si Maya sa loob ng mansyon. Suot ang uniforme ng katulong sa ibabaw ng kanyang tunay na pagkatao. Nagdala siya ng isang tray ng mga inumin at nagsimulang umikot sa gitna ng mga naglalakihang pangalan sa negosyo. Ang bawat sulyap ng pangmamaliit mula sa mga panauhin at ang bawat utos ni Eduardo ay tinanggap niya ng may dignidad. Alam niya na bawat sandali ng kahihiyan ngayong gabi ay magsisilbing mas matamis na tagumpay mamaya. Nang magsimula ang musika at tumayo si Eduardo sa gitna ng entablado para sa kanyang talumpati, naramdaman ni Maya ang pagbilis ng kanyang dugo. Ang lahat ng mga ebidensya, ang lahat ng mga dokumento ng shares, at ang lahat ng mga lihim ni Doña Celestina ay nasa kamay na ng mga tamang tao. Isang senyas na lamang ang kailangan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulwagan nang biglang bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng sala. Hindi ito ang mga katulong at hindi rin ito ang mga inaasahang panauhin. Isang pangkat ng mga lalaking naka-Amerikana at may bitbit na mga legal na dokumento ang pumasok na pinangungunahan ni Lucas. Naputol ang pananalita ni Eduardo. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay tila naging napakabigat habang nakatitig sa mga dumating. Lumingon si Maya sa direksyon ni Lucas at sa isang saglit nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang pagtango na nagsasabing ang oras ng paniningil ay dumating na. Sino ang unang babagsak sa gitna ng karangyaang ito? At paano tatanggapin ng mga Villanueva na ang alilang kanilang minaliit ay siya palang may hawak ng kanilang buong kinabukasan? Ladies and gentlemen, tonight is not just about a promotion. It is about a new era for the Villanueva Group. Ang boses ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng hambog na kumpiyansa habang ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya. Hawak niya ang kamay ni Isabel na tila isang tropeyong ipinagmamalaki sa harap ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa lipunan. And in this new chapter, I need a partner who matches the vision and the prestige of this name. Someone who belongs to this world. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Maya na suot ang uniforme ng katulong. Ang tray sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang tindig. Ang mahahayap na bulungan ng mga panauhin ay tila mga kagat ng langgam sa kanyang balat, mga sulyap ng awa, pangungutya, at pagtataka kung bakit ang asawa ng CEO ay nagsisilbi bilang isang alila sa sarili nitong piging. Ang bawat paghinga ni Maya ay may kasamang pait. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling alak at ang mapanirang tamis ng tagumpay ni Eduardo. Biglang lumingon si Eduardo sa direksyon ni Maya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag.
kundi puro pagnanais na tuluyan na itong ibaon sa kahihiyan. Maya lumapit ka rito, utos niya, ang kanyang tinig ay malamig, na tila bakal na tumatama sa bato. Dahan-dahang humakbang si Maya, paakyat sa entablado. Ang bawat yabag ng kanyang luma at gasgas na tsinelas sa makintab na sahig ay tila isang malakas na tunog na bumabasag sa karangyaan ng gabi. Nang makarating siya sa gitna, sa tabi ni Eduardo at Isabel, ang liwanag ng mga spotlight ay tila humahapdi sa kanyang mga mata. Inilalantad ang bawat mantsa sa kanyang uniforme at ang pagod sa kanyang mukha. Ito si Maya, wika ni Eduardo sa harap ng mga kumikislap na kamera ng media. The woman who has been by my side as a key helper of the house. But as we move forward, it is time for the truth to prevail. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Eduardo ang isang makapal na sobre. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay puno ng teatro, isang planadong pagpatay sa huling piraso ng dignidad ng kanyang asawa. I am officially handing over these divorce papers. Maya, pirumahan mo na ito. Rito mismo sa harap ng lahat, bago pa kita ipakaladkad palabas ng mansyong ito na parang basurang walang silbi. Si Andy Damupanmondak Amamani, ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing lalim ng isang libingan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Maya na tila isang tambol na nagbababala ng bagyo. Nararamdaman niya ang titig ni Doña Celestina mula sa unang hilera. Isang tingin na puno ng tagumpay at ang mapait na ngiti ng isang reynang akala ay napatalsik na ang kanyang kalaban. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Maya ay tila gustong sumigaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa puting papel na nagsisimbolo ng kanyang 10 taon ng pagtitiis na nauwi sa wala. Lalong humigpit ang hawak ni Isabel sa braso ni Eduardo. Ang kanyang muka ay balot ng isang plastik na ngiti ng pakikiramay na mas masakit pa kaysa sa harapang pang-iinsulto. Tila ba bawat segundo ay pinapatagal para lalong namnamin ang pagkawasak ng babaeng nasa harap nila. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa buong katawan ni Maya. Pinipigilan siyang kumilos o huminga. Tumingin si Maya kay Lucas na nasa dulo ng bulwagan. Ang mukha ni Lucas ay nananatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng isang tahimik na lakas, tila nagsasabing ang gabi ay hindi pa tapos. Ngunit sa gitna ng entablado, sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng lipunan, si Maya ay tila isang ibong may bali, ang pakpak na pilit na pinatatalon sa isang mataas na bangin. Ano na, Maya? Don't make a scene. Just sign it and leave with whatever's left of your dignity. Bulong ni Eduardo na sapat lang para marinig niya. Ang bawat salita ay may dalang lason na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Maya ang isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ang panginginig ng isang pusong umabot na sa hangganan ng kanyang pasensya. Ang bawat sakripisyo, bawat patak ng pawis sa kusina, at bawat gabing pinalipas niya sa quarters ay tila nag-aapoy na ngayon sa loob ng kanyang mga ugat. Tumingala si Maya, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Eduardo. Sa unang pagkakataon, hindi nakakita si Eduardo ng takot. Ang nakita niya ay ang isang matalim at malamig na apoy na tila ba handang sunugin ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Ang tanong ay hindi na kung pipirma ba si Maya, kundi kung ano ang susunod na lalabas sa kanyang bibig na yuyurak sa lahat ng kasinungalingang itinayo ng mga Villanueva ngayong gabi. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang pluma sa ibabaw ng lamesa, hindi upang lumagda, kundi upang tuluyan ng wakasan ang kapangyarihang ibinigay niya kay Eduardo sa loob ng 10 taon. Ang bawat mata sa loob ng marangyang bulwagan ay tila nanunubok, naghihintay sa kanyang pagbagsak. Ngunit ang katahimikang namayani ay hindi bunga ng takot,
kundi ng isang napipintong bagyo na tanging si Maya lamang ang nakakaalam ng lakas. Eduardo? Simula ni Maya, ang kanyang boses ay hindi na ang mahinang bulong ng isang alila, kundi isang malinaw at matatag na tinig na umalingaw-ngaw hanggang sa pinakamalayong sulok ng mansyon. Akala mo ba ay sapat na ang papel na ito para burahin ang lahat? Akala mo ba ang pagpirma ko rito ang magiging katapusan ng iyong problema? Sa katunayan, ito pa lamang ang simula ng iyong pagbagsak. Isang mapanuyang tawa ang lumabas sa mga labi ni Eduardo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng kalituhan. Anong sinasabi mo, Maya? Gutom lang yan. Guard, ilabas na ang babaeng ito. Bago pa man makahakbang ang mga gwardya, ang malaking pintuan ng bulwagan ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Lucas ang pumasok, kundi isang pangkat ng mga lalaking naka-Amerikana na may dalang mga selyadong dokumento. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay may dalang bigat ng batas at katotohanan. Huwag ninyong hahawakan ng aking kliyente, ang mariing utos ni Lucas habang umaakyat sa entablado. Tumayo siya sa tabi ni Maya. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa babaeng kailan lang ay ginawang basahan. Mr. Eduardo Villanueva, I am here as the legal representative of the majority shareholder of the Villanueva Group. At ayon sa aming hawak na audit, ikaw at si Miss Isabel Cruz ay kasalukuyang iniimbestigahan para sa malawakang fraud at embezzlement sa ilalim ng Project Aurora. Ang mukha ni Eduardo ay nawalan ng kulay, tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. What? Who is this majority shareholder? I am the CEO. Dahan-dahang tinanggal ni Maya ang kanyang apron, inilalantad ang asul na bestida na suot niya sa ilalim nito. Isang kulay na tila ba sumisimbolo sa kalangitan pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Ang kanyang tindig ay naging kasing tuwid ng isang reyna at ang kanyang mukha ay nagningning sa ilalim ng mga spotlight na kanina lang ay ginamit para ipahiya siya. Ako, Eduardo, wika ni Maya habang iniaabot ni Lucas sa kanya ang isang gintong folder. Ang 40% ng shares na akala ninyo ni Doña Celestina ay nakuha na ninyo sa pamamagitan ng panlilinlang sa aking ama ay nananatiling nakapangalan sa akin. I am the chairperson of the board you have been trying to impress tonight. Ang bawat desisyon, bawat kontrata, at bawat sentimong pumasok sa kumpanyang ito sa loob ng 10 taon ay dumaan sa aking palihim na pagsusuri. Napatayo si Doña Celestina mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang mga perlas. Hindi maaari. Isa kang hamak na kusinera lang. Ang kusinerang minaliit ninyo ang siyang nagpapakain sa inyong kumpanya, Doña Celestina. Tugon ni Maya nang may malamig na ngiti. Habang pinupunasan ko ang sahig ng inyong bahay, pinupunasan ko rin ang mga bakas ng inyong mga ilegal na transaksyon para hindi kayo mabulid sa utang. Ngunit ngayong gabi, ititigil ko na ang paglilinis sa inyong mga dumi. Hinarap ni Maya si Isabel na ngayon ay nanginginig na rin sa takot habang pilit na nagtatago sa likod ni Eduardo. And you, Isabel, ang dokumentong pinirmahan ni Eduardo kanina? Hindi iyon ang Project Aurora contract. Iyon ay ang formal na pagkilala sa aking autoridad na i-freeze ang lahat ng inyong assets para sa investigasyon. You didn't steal a project. You signed your own warrants of arrest. Ang katahimikan sa bulwagan ay napalitan ng mga bulungan ng gulat at paghanga mula sa mga panauhin. Ang mga kamera ng media na kanina ay nakatutok sa kahihiyan ni Maya ay abala na ngayon sa pagkuha ng larawan ng nagbabadyang pagbagsak ng mga Villanueva. Si Eduardo ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mundo na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng babaeng inakala niyang walang laban. Tumingin si Maya
sa kanyang wedding ring na nakapatong pa rin sa lamesa. Hindi niya ito muling isusuot. Sa halip, kinuha niya ang divorce papers, kumuha ng sariling pluma mula kay Lucas at lumagda ng malaki at malinaw. Hindi bilang Maya ang biktima, kundi bilang Maya Villanueva, ang babaeng malaya na. Ngayon, Eduardo, maaari mo na kaming iwan ng aking mga board members. Marami pa kaming dapat ayusin sa kumpanyang sisirain mo sana. Wika ni Maya. Bago siya tumalikod, ang bawat hakbang niya palayo sa entablado ay may dalang tunog ng tagumpay at ang tamis ng katarungang matagal na niyang ipinaglaban. Ang marangyang bulwagan na kanina lamang ay punong-puno ng kislap at tawanan ay biglang binalot ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Ang bawat palamuti, ang bawat kristal na chandelier, at ang bawat mamahaling bulaklak ay tila naging mga saksi sa isang gabi ng matinding paghuhukom. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad at ang kaluskos ng mga legal na dokumento ay nagsilbing tunog ng uwente-unting pagguho ng tore ng kasinungalingan na itinayo ni na Eduardo at Doña Celestina sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito totoo. Isang malaking pagkakamali ito. Maya, sabihin mo sa kanila na nagbibiro ka lang. Ang sigaw ni Eduardo ay puno ng desperasyon. Ang kanyang tinig na dati ay puno ng awtoridad ay ngayon ay nanginginig at tila nagmamakaawa. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa gilid ng lamesa upang hindi siya tuluyang mabuwal. Sa harap ng mga panauhing kanina lamang ay tinitingala siya. Tiningnan siya ni Maya ng may malamig na paninindigan. Ang tanging pagkakamali rito, Eduardo, ay ang pag-aakala ninyo na ang katahimikan ko ay tanda ng aking kahinaan. Ang bawat sentimong kinuha ninyo mula sa mga pondo ng kumpanya, bawat pekeng pirma na inilagay ninyo sa mga dokumento ng Project Aurora, lahat iyon ay nakatala. Hindi ako ang sumisira sa iyo. Ang sarili mong kasakiman ang gumagawa niyan. Sa isang sulok, si Isabel ay pilit na umiiwas sa mga kamera ng media na tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang pagbagsak. Ang kanyang pulang bestida na kanina ay sumisimbolo sa kanyang tagumpay ay tila naging isang mantsa ng kahihiyan. Nang lumapit sa kanya ang isa sa mga abogado ni Maya para iabot ang subpena, padaskol niya itong kinuha at lumingon kay Eduardo nang may matinding galit. I knew it. Sabi ko na nga ba, pabigat ka lang, Eduardo. If I knew na wala ka na palang kontrol sa kumpanyang ito, I wouldn't have wasted my time with you. Ang boses ni Isabel ay puno ng pait. Ang kanyang pag-ibig na itinuring ni Eduardo na totoo ay biglang naglaho na parang bula nang mawala ang yaman at kapangyarihan. Don't look at me like that. Wala na akong pakialam sa'yo. You're on your own now. Kasabay ng pagtalikod ni Isabel at ang kanyang mabilis na paglakad palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong ay tila mga huling pintig ng puso ng ambisyon ni Eduardo. Napaupo si Eduardo sa sahig. Ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Isang larawan ng isang haring nawalan ng kaharian sa loob lamang ng isang gabi. Samantala, si Doña Celestina ay tila nawalan ng ulirat habang nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga perlas na kanina ay kumikinang, ay tila naging mga mabibigat na bato na sumasakal sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay naging maputla at tuyot. Tila ba ang bawat taon ng kanyang panlalamang sa kapwa ay biglang naningil sa kanya. Ang mga katulong na dati ay tinitingnan niya ng mababa, ay ngayon ay nakatayo sa malayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng tahimik na panonood sa pagbagsak ng kanilang mapang-aping amo. Dahan-dahang lumapit si Maya sa kanyang dating asawa. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay may dalang bigat ng katarungan. Tumigil siya sa harap ni Eduardo, na ngayon ay nakatingala sa kanya nang may mga matang puno ng luha at pagsisisi. Maya, please, para sa 10 taon natin, huwag mo itong gawin. Let's talk about this.
I can change, I promise. Pagmamakaawa ni Eduardo, ang kanyang boses ay paos at halos hindi na marinig sa gitna ng bulungan ng mga tao. Ang 10 taon na yon ay sapat na para makilala ko ang tunay mong pagkatao, Eduardo. Tugon ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na nanggagaling sa isang pusong malaya na. Patawad, ngunit ang pagkakataong hinihingi mo ay matagal ko nang ibinigay at matagal mo na ring itinapon ang batas na ang bahala sa iyo ngayon. Iniwan ni Maya si Eduardo na nakaluhod sa gitna ng bulwagan habang ang mga awtoridad ay nagsisimula ng maglagay ng dilaw na tape sa paligid ng mga opisina ng mansyon. Ang bawat kagamitang kinuha nila sa paraang ilegal ay isa-isang naitatala. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng dumi ng kasinungalingan, ay unti-unti nang nililinis ng katotohanan nang lumabas si Maya sa balkonahe upang lumanghap ng sariwang hangin. Natagpuan niya si Lucas na naghihintay sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanilang mga mukha, isang tahimik na saksi sa pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Tapos na ang gabi, Maya. Wika ni Lucas nang may malambot na ngiti. Simula pa lamang ito, Lucas. Sagot ni Maya habang nakatingin sa abot-tanaw. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Ngayong wala na ang mga Villanueva sa kanyang buhay, handa na ba siyang harapin ang bukas ng walang dalang pait sa kanyang puso? Ang bawat kagamitan sa loob ng mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni na Eduardo at Doña Celestina ay isa-isang nilalagyan ng mga dilaw na selyo ng korte. Ang tunog ng pagkadulas ng mga mabibigat na kahon sa sahig at ang malalim na yabag ng mga sheriff na nag-iimbentaryo ng mga ari-arian ay nagsisilbing huling awit para sa marangyang buhay na kanilang ninakaw. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang malapot na pait, isang uri ng katahimikan na sumasakal sa sino mang manatili sa loob. Hindi ninyo pwedeng kunin ang mga alahas ko. Ipinundar ko ang lahat ng ito. Maya, itigil mo ang kahibangang ito. Ako ang nagbigay sa iyo ng bubong na matitirhan noong wala kang kahit ano. Ang boses ni Doña Celestina ay pumiyok sa gitna ng kanyang galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang jewelry box na pilit kinukuha ng isang opisyal. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng mga kunot ng puot at desperasyon. Ang kanyang dating aura ng pagiging isang aristokrata ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang imahe ng isang matandang babaeng na walan ng bait. Tiningnan siya ni Maya mula sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang asul na bestida ay dahan-dahang sumasabay sa ihip ng hangin mula sa nakabukas na bintana. Ang bubong na sinasabi ninyo, Doña Celestina, ay itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan at nakaw na yaman mula sa aking ama. Ang bawat perlas na suot ninyo ay may katumbas na patak ng luha mula sa mga taong inapakan ninyo. Panahon na para maramdaman ninyo ang bigat ng katotohanan. Sa ibaba, si Eduardo ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay blangko habang pinapanood ang paglalabas ng kanyang mga mamahaling painting at ang pag-alis ng kanyang mga susi ng sasakyan. Wala na siyang lakas para lumaban. Ang pagtalikod ni Isabel sa kanya ay tila isang malalim na sugat na hindi na maghihilom, isang sampal ng realidad na ang lahat ng kanyang akalang pagmamahal ay nakabase lamang sa kapal ng kanyang pitaka. Dito kayo dadalhin, wika ni Lucas habang inilalapag ang isang maliit na piraso ng papel sa harap ni Eduardo. Isang address sa isang liblib na bahagi ng lungsod kung saan ang mga bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ang saktong lugar kung saan matatagpuan ang barong-barong na dati ay sinesermonan ni Celestina bilang lugar ng mga hampas lupa. Isang dampa? Maya, hihayaan mo kaming tumira sa ganyang lugar? Mamamatay ang asawa mo sa hirap doon. Ang sigaw ni Celestina ay puno ng pandidiri, ngunit wala na siyang magagawa. Iyan ang lugar
kung saan matututo kayong magsimula muli ng walang dinadaya, Doña Celestina. Tugon ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng dignidad. Doon, ang bawat subo ng kanin ay may katumbas na tunay na pagtatrabaho. Iyan ang regalong ibinibigay ko sa inyo, ang pagkakataong maging tao muli. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang kanyang kaisa-isang maleta mula sa kanyang dating quarters. Hindi siya kumuha ng kahit anong gamit mula sa mansyon. Sapat na sa kanya ang kanyang mga alaala ng kanyang ina at ang kanyang sariling dangal. Habang naglalakad siya palabas ng malaking pintuan, ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila paglilinis sa kanyang kaluluwa mula sa 10 taon ng pagtitiis. Napatigil si Maya sa pintuan at lumingon sa huling pagkakataon. Ang mansyong ito, na dati ay kulungan, para sa kanya ay isa na lamang ngayong walang laman na gusali. Nakita niya si Eduardo na nakatingin sa kanya. May bakas ng pagsisisi sa mga mata nito, ngunit ang pinto ay dahan-dahang nagsara nang may malalim na tunog. Tuluyan nang naghiwalay ang kanilang mga mundo. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumama sa mukha ni Maya habang naglalakad siya sa driveway. Ang init ng sikat ng araw ay tila isang basbas, isang pangako ng isang bagong umaga na wala nang dalang takot. Hawak ang kanyang maleta. Naramdaman niya ang isang uri ng kagaanan sa kanyang dibdib na matagal na niyang hindi nararanasan. Handa ka na ba? Tanong ni Lucas na naghihintay sa tabi ng kanyang sasakyan. Higit pa sa handa, Lucas, sagot ni Maya ng may tunay na ngiti. Sapagkat sa unang pagkakataon, ang tinitingnan ko sa abot tanaw ay hindi na ang aking nakaraan, kundi ang aking kalayaan. Nang umandar ang sasakyan palayo sa mansyon, naiwan ang usok ng tambutso na dahan-dahang naglalaho sa hangin. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Maya ang bintana at hinayaan ang hangin na laruin ang kanyang buhok. Ang bawat puno at bahay na nadadaanan nila ay tila nagdiriwang para sa kanyang paglipad. Ngunit sa gitna ng kanyang saya, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nagtatanong, matapos ang lahat ng pait, sapat na ba ang tagumpay na ito upang tuluyan niyang mapatawad ang sarili niya sa mga taong hinayaan niyang masayang? Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng Amparo Foundation ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa sa balat ni Maya. Malayo ito sa madilim at nakakasakal na sulok ng mansyon ng mga Villanueva. Ang hangin dito ay amoy bagong pintura at may halimuyak ng mga sariwang halaman, isang palatandaan ng buhay na muling sumisibol mula sa mga guho ng nakaraan. Nakatayo si Maya sa gitna ng silid. Pinagmamasdan ang mga kababaihang dati ay biktima ng pang-aabuso na ngayon ay abala sa pag-aaral ng mga bagong kasanayan. Ang bawat ngiti at bawat tunog ng mahinang tawanan nila ay tila musika na nagpapahilom sa sariling mga sugat ni Maya. Chairperson Maya, handa na po ang mga dokumento para sa susunod na batch ng mga scholarship. Ang boses ng kanyang sekretarya ay puno ng paggalang. Hindi na ito ang paggalang na hinaluan ng takot, kundi ang pagkilala sa isang leader na marunong makinig at makiramay. Salamat, Lita. Iwan mo na lang dyan sa lamesa. Maaari ka na ring magpahinga muna. Tugon ni Maya nang may malambot na ngiti. Ang kanyang tindig ay may bagong lakas. Ang kanyang mga mata ay wala na ang anino ng pag-aalangan. Suot niya ang isang simpleng puting blusa, malayo sa mararangyang damit na pilit ipinapasuot sa kanya noon. Ngunit mas nagliliwanag siya ngayon kaysa sa anumang panahong kasama niya si Eduardo. Ang mahinang pagbukas ng pinto ay nagpalingon sa kanya. Si Lucas ay nakatayo sa hamba. May daladalang isang maliit na palumpon ng mga dilaw na rosas, ang paboritong bulaklak ni Lola Amparo. Ang bawat hakbang ni Lucas patungo sa kanya ay may dalang katahimikan na hindi kailanman naging nakakatakot. You look peaceful, Maya, wika ni Lucas habang inilalapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang saglit, ang mundo ay tila huminto. Walang kailangang sabihin, ang kislap sa mga mata ni Lucas ay sapat na
upang iparamdam kay Maya na siya ay pinahahalagahan ng higit pa sa kanyang yaman o posisyon. Salamat sa lahat, Lucas. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa ilusyon ng nakaraan. Mahinang sagot ni Maya. Dahan-dahang lumapit si Lucas at hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang pangako ng isang kinabukasan na puno ng respeto at tunay na pagmamahal. Isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng sakripisyo ng sariling pagkatao. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Maya. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako ay naging saksi lamang sa paglipad mo, bulong ni Lucas. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglalaho. Ang bawat hininga ay sumasabay sa pintig ng kanilang mga puso. Ito ay isang uri ng kilig na hindi nagmamadali. Isang apoy na dahan-dahang nag-aalab mula sa pundasyon ng malalim na pagkakaibigan. Gayunpaman, sa gitna ng kapayapaang ito, isang bahagi ng nakaraan ang pilit pa ring kumakatok. Isang messenger ang pumasok sa opisina at may iniabot na isang maliit na sobrang kulay abo. Mula po sa abogado ni Mr. Eduardo Santos, ma'am. Pinapabigay po niya mula sa kulungan. Napatigil ang tibok ng puso ni Maya. Tiningnan niya ang sobre. Ang pangalan ni Eduardo na nakasulat sa labas ay tila isang multo na pilit siyang hinahatak pabalik sa dilim. Naramdaman niya ang bahagyang paghigpit ng hawak ni Lucas sa kanyang kamay. Isang tahimik na paalala na hindi na siya nag-iisa. Kinuha ni Maya ang sobre, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, lumakad siya patungo sa maliit na garden ng foundation. Sa harap ng isang maliit na apoy na ginagamit sa paglilinis ng mga tuyong dahon, tinitigan niya ang sulat. Alam niyang puno iyon ng mga salita ng pagsisisi o marahil ay huling pagtatangka na makuha muli ang kanyang loob. Ngunit para kay Maya, ang bawat salita ni Eduardo ay wala ng puwang sa kanyang bagong mundo. Dahan-dahan niyang binitawan ang sobre patungo sa apoy. Ang dila ng apoy ay mabilis na lumamon sa papel. Ginagawa itong abo na tinatangay ng hangin patungo sa kaitaasan. Ang bawat kislap ng apoy ay tila huling paalam sa 10 taon ng pait at kasinungalingan. Tumingala si Maya sa asul na kalangitan. Ang amoy ng usok at ang samyo ng mga rosas ay naghalo sa hangin. Malaya na siya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang paglaho ng huling piraso ng sulat, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Sapat na ba ang paglimot para masabing ganap na siyang nakalaya? O may isa pang hakbang na kailangan niyang gawin upang tuluyan ng mapatahimik ang kanyang kaluluwa? Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng dagat sa Batangas ay tila isang banayad na himig ng pasasalamat, isang ritmo na naghuhugas sa mga huling bakas ng pait sa buhanginan ng alaala ni Maya. Nakatayo siya sa tabing dagat. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa basang buhangin habang ang malamig na tubig ay humahaplos sa kanyang mga binti. Ang langit ay binalot ng mga kulay na lila, kahel, at ginto. Isang obra maestrang ipininta ng tadhana pagkatapos ng isang mahaba at madilim na bagyo. Dito, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, natagpuan ni Maya ang sagot sa mga tanong na matagal nang nagpapabigat sa kanyang kalooban. Napatawad na ba niya? Hindi ito ang uri ng pagpapatawad na nangangailangan ng pagbabalik sa nakaraan. Ang pagpapatawad ni Maya ay para sa kanyang sarili dahil pinatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taong hinayaan niyang masaktan siya at sa mga taong akala niya ay hindi niya kayang mabuhay nang wala sila. Ang pagpapatawad sa mga Villanueva ay hindi nangangahulugan ng muling pagtanggap, kundi ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Ang galit ay isang bilangguan at ngayong gabi, pinili ni Maya na iwanan ang mga susi nito sa kailaliman ng dagat. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Habang nararamdaman niya ang init ng mga bisig ni Lucas na dahan-dahang yumayakap sa kanyang balikat mula sa likuran, alam ni Maya na ang kapayapaan
ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng panatag na puso sa gitna ng anumang hamon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay wala ng kaba, wala ng takot sa pagmaliit ng iba. Sa piling ni Lucas, nahanap niya ang isang pag-ibig na hindi sumasakal, kundi nagbibigay ng pakpak upang siya ay mas lalong lumipad. Ang Amparo Foundation ay naging simbolo ng kanyang paghilom, kung saan ang bawat sugat ng nakaraan ay naging isang kwento ng tagumpay. Ano ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay? Ang buhay ni Maya ay nagsilbing paalala na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis, kundi sa tapang niyang bawiin ang kanyang sariling halaga. Na ang utang na loob ay hindi dapat maging kadena ng pagkaalipin at ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang burahin ang sariling pagkatao. Ang bawat maya sa mundo ay may karapatang lumaya, mangarap at mahalin ng walang kondisyon. Lumingon si Maya kay Lucas at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Handa na ako, Lucas. Handa na akong isulat ang susunod na kabanata na wala ng luha ng pait at sasamahan kita sa bawat pahina, Maya. Tugon ni Lucas bago sila sabay na naglakad palayo sa dalampasigan. Ang kanilang mga yapag sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng dagat. Tila ba sinasabing ang nakaraan ay tapos na at ang hinaharap ay malinis. At bago pa, ang awit ng ibong Maya ay hindi na isang panaghoy sa loob ng hawla. Ito ay isa ng malakas at malayang kanta na umaalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Isang kanta ng pag-asa, pagbangon at ganap na kalayaan.